O so pakinggan natin itong iniiyak nung Sanctions netong from United States. itong si Carranza. Yan yung kamukha ni Leila de Lima na pangit, na matanda, na mukhang walang dilig. Yan yung nag-deny. Yung nagbasa ng denial ng ICC sa lahat ng mga motions ni Pangulong Duterte or ni Kaufman para makalabas pansamantala si Pangulong Duterte. At nakita nga talaga natin, sobrang bias talaga noong kanilang decision. Considering na ang pinag-uusapan natin dito is human rights violation. Si Pangulong Duterte bilang isang akusado pa lang na hindi pa nabibigyan ng araw kung kailan yung talagang trial niya, halos 1 taon nang nandiyan na mag-isa lang sa kanyang malamig na kwarto, considering na human rights 80 anyos na siya, hindi na siya kumbaga hindi na siya malakas. Kung si Bato de la Rosa nandiyan dyan, kaya niya sarili niya. Pero si Pangulong Duterte hindi at 80 plus years old, talagang kailangan meron na siyang help. Kailangan talaga meron na siyang 24 hours na na kasama na nag-a-adhere sa kanyang mga whims or pangangailangan. Oo, so dininay nila ito sa isang 80 plus years old na matanda na dati pang presidente at mahal ng mga Pilipino. Kaya sabi namin, tangina nyo, makakarma din kayo. O eto na nga, dumating na ang karma nila. O tingnan nyo ang nirereklamo ng mga hinayupak. Is designated to block property and to ban immigration. And essentially, they're intended to block our bank accounts, not only in the United States, which for me is not of no significance, but also in Europe. But the thing is that in Europe, the accounts we have are in European banks that normally should work independently from any policy from the United States. So at the beginning, I was called from the bank. I wouldn't. Diba? So ang nangyari, the United States nagbagsak ng sanction sa kanila. Di ba? Nagbagsak ng sanction sa kanila. Ngayon, ang pinagtataka daw nitong mga ito, yung mga pera namin dito sa Europe, in euros. In euros yung namin, yung pera namin dito. Nagtataka kami, bakit? Naka-receive kami ng tawag mula sa mga European banks na kung saan yung mga pera namin. Na naka-freeze yung mga accounts namin. O nakakapagtaka. In euros Ang dinaisip nito ni ate, halos lahat ng mga kumpanyang malalaki, especially insurance companies, banking, merong may partnership or merong tawag dito, merong shares ang isang kano na business entity. So ang akala nila kaya mayabang tong mga to, akala nila sa Europe untouchable yung pera nila. Hindi nila alam na even the banks in Europe, yung Amerika, may mga investments yan. At kapag may investment ang Amerika sa bangko na yan, meron siyang kapangyarihan na mag-desisyon according sa kanyang shares. Kaya ngayon, ang laki ng problema nito mga putang ina nito. Kasi ang yayabang nila, sabi nila kasi Amerika man lang yan, wala man akong dollar account sa Amerika, pero hindi nila alam, tangina matalino si Donald Trump. Sabi ni Donald Trump, ganun O sige, tingnan natin. Ayan na nga. Say the name now to announce me that they were canceling my credit card and that I couldn't move any bank account in dollars. I couldn't touch it because they are like kind of freeze. Diba? Naka-freeze. Yung kanyang credit card, canceled. Halimbawa, ano ba yung credit card mo? Mastercard. Ano ba yung credit card mo? Visa. Ano ba yung credit card mo? Ano ba yung mo? Ano ba yung bangko ano ba yung bangko mo? Ang bangko ko is for example, ano ba mga bangko sa Amerika? Alam ba, Citibank. Citibank. Ang ina niyan. Mga yan, mga US owned yang mga yan. Tapos,
nagpartner lang dyan sa mga bansa na yan, di kanupa din yan. Yari kayo ngayon. Hindi ngayon sila makakilos. Wala nang pambili ngayon ng lubricant to si Manang. Mukhang tuyot na tuyot pa naman yan. Kailangan niya ng mga pampadulas. Yari siya. Well, and then we discovered that I couldn't make even an Uber. I couldn't ask even an Uber meal or an Uber taxi. I couldn't use Western Union where Putang ina nyo. Hindi sila ngayon makapag-Uber Eats. Gago ka ba? Sino may-ari ng Uber? Putang ina, Amerika. Ang ina nyo, ha? Nakaspread out ang mga businesses ng Amerika. Hindi porkit nasa Europe ka. Pucha ina, sikat na sikat pa naman dyan. Uber. Walang Grab dyan, Walang Angkas, walang Joyride. Pucha, Uber lang. Meron mga app yung mga taxis nila dyan. Pero iba kasi talaga pag Uber, sobrang secured ka, sobrang safe ka. So ngayon, and then in all over the world, Uber talaga ang sikat na sikat. And that's an American company, tanga. Yari siya ngayon. normally I send money to my country for the maintenance of my house. Simply, Western Union has freezed my money without any explanation. Gulat na gulat siya. Hindi doon pinreeze daw yung pera niya ng Western Union. Kung di ka ba naman tanga, Western nga West. Saan ba ang West? Di ba Western, ang may-ari ng Western Union, Amerika? Yari kayo. So, gulat na gulat sila. Akala nila, tangina, yari tayo nito. Akala ko, porkit nasa Europe tayo, hindi tayo maapektan ng sanction ng Amerika. Pucha, nakaabot pala yung galamay ng Amerika dyan sa Europe. Pucha yan, kahit sa Russia, mali-mali ka lang, makalagpas ka, isang hakbang lang. Border ng isang probinsya ng Russia yung mahakbangan mo dahil nasa Europe ka, malapit-lapit na yan, border na lang yan Bigla kang napunta ng mga border ng Russia, napahakbang ka ron, pucha, kulong ka. They don't receive calls, they don't say nothing. Simply, it's done. But the most interesting thing or terrible thing here is that the sanctions are not only against us, the judges, for our job, but against our families. In my case, they affected also my daughter. Putang ina ka. Tinan mo? Ngayon nagagalit ka dahil daw yung sanction daw sa kanya hindi lang sa kanya kundi sa mga pamilya nila. Putang ina mo. Hindi ba ganyan din yung ginagawa nyo kay Pangulong Duterte? Dahil sa panggigipit nyo kay Pangulong Duterte, hindi nyo lang ginigipit ang pamilya niya or siya. Ang ginigipit nyo, pati pamilya niya. Pati yung mga Pilipino na nagmamahal sa kanya. Putang ina nyo, you reap what you sow. Ngayon nararamdaman mo na kapag ginipit ka, hindi lang ikaw ang apektado, pati pamilya mo. Trabaho nyo yan, gawain nyo yan Nanggigipit kayo Pangulong Duterte, may request, ginigipit ninyo. Kita nyo kung gaano kahirap yung ginagawa ng mga anak niya na kailangan magpalit-palit para lang magpunta dyan. Sila din apektado sa ginagawa nyo si Pangulong Duterte, kung inilabas mo yan, tapos ang pamilya niya naglagay ng mga tao na mag-aalaga sa kanya, do you think kailangan pang umalis nila Inday, nila Pulong madalas para lang bisitahin yung tatay nila lalo na ng ganun katagal? Hindi na nila kailangan magstay dyan ng sobrang tagal. Kasi nga alam nila na yung tatay nila is well taken care of. Pwede na rin sila mag-cellphone, mag-video call. Kaya lang hindi dahil sa political pressure na ginagawa ninyo sa Pangulo ng Bayang Pilipinas na pinakamagaling, apektado lahat. Maraming pa nga mga Pilipino na umalis sa trabaho nila para lang mag-focus dyan sa Duterte Street So apektado lahat. So ikaw naapektuhan yung anak mo, pamilya mo, buti nga sa'yo. Ang ina ninyo wala kayong mga prinsipyo Visa. I have a daughter who is a high-level professional also, and they sent an email to her saying that prudently they have canceled her visa without any explanation. So to the United States. So anong pakiramdam ngayon na yung gawain nyo nararamdaman ninyo? Anong pakiramdam ngayon, ma'am? Tangina nyo, pakyo kayo, mabuti nga sa inyo.
didn't have to go in for some capacity building, giving conferences, or making business in United States. She's an international lawyer, so it's really the most sad part for me of the sanctions. And also, I have heard from my colleagues that the sanctions have affected their husbands, their wives, other children, etc. So this is the this is the worst part. For me, I don't have I come from Peru and Latin America, and we are not so used to have these digital accounts. I don't have PayPal, I don't have Amazon accounts, but my colleagues, they they have, and they now cannot use their accounts. Also, in my country, I cannot move my accounts in dollars. They say that I am ineligible to move my accounts, my own accounts. So this is the way we cannot buy flight tickets, etc. Just to highlight that why the judges now and this court is not deterred, because at least in my case, and I think that I am speaking for my colleagues, we don't think, at least me, I am not here because I need a job. I'm not here because I need the money. I'm here because I feel that I have a mission for humanity. The work of the International Criminal Court is for humanity, as Nelson Mandela said. The cause of the International Criminal Court is the cause of humanity. And this is why we are resilient, and this is why we need not only to stand together as judges, but the entire international community needs to do that. Ulul! Ang ina nyo, kayo lang. Interest mo lang yan eh. Anong humanities ang sinasabi mo? Gago, wala nga kayong humanitarian ethical standards eh. Putya, humanities, ang hinihingi ni Pangulong Duterte sa korte ninyo is humanitarian considerations, dahil matanda na yung tao, akusado pa lang siya, pero kailangan nakakulong na siya dyan. Hindi naman siya humihiling na i-release nyo ko, ibalik nyo ko sa Pilipinas. Hindi naman siya humihiling na gano'n. Hinihiling lang ng kampo niya, lumabas siya from that detention facility because it will deteriorate his health. Yung kanyang mental health, yung kanyang physical health, dahil mag-isa siya dyan, magdi-deteriorate kapag mananatili siya dyan na nakakulong. Ilalabas lang siya kahit sa ospital o kahit sa bahay, kahit saan. Basta wag lang sa piitan na limitado yung mga makakausap niya, limitado yung kanyang mga galaw. Wala pa naman siyang wala pa naman siyang akusado pa lang siya, hindi naman siya hindi pa naman siya guilty. Ipinagkait niyo yun sa kanya. So ngayon, yung feeling ninyo na mga na inhumane na nararamdaman nyo ngayon, ano ngayon ang pakiramdam? Kapag feeling mo nasa tama ka naman, feeling mo maayos naman yung ginagawa mo, pero ginigipit ka, anong pakiramdam? As such, we are working also, as always, for peace and global security. But still, I am Latin American, still I am Peruvian. So we are very resourceful people in my country. So I'm having my strategies which I won't reveal. But it is true that living in Europe, where you don't use digital, you don't use cash, it's very difficult to carry out. But none of this have or deterred us as judges, because those sanctions are designated to attack our independence as judges. And we are not giving up our independence. As judges, we are more united than ever, and we are carrying out our daily functions with the best of our abilities. Although it has impacted the court, the personnel, morale, and etc. But now we are doing well. I think that the court has proven to be very resilient, and the judges as well. Well, I would say that at the beginning it was very difficult, but we gathered with the judges, the affected judges, we gathered with the Dutch authorities, from the Ministry of Foreign Affairs, also from the Economic Affairs. So we asked them to support us in a very practical manner. I remember to
that I said to these high officials that I feel defenselessness, because if they can do nothing, if they are doing over compliance of these sanctions, then where is the sovereignty of this country? Because the banks are independent. Why they should be subordinated to the American policies? I think that this impacted in the authorities, because we also, all the colleagues, we narrated how we were doing and the difficulties. And as they feel, I think, a little bit ashamed. And then next day, I received a call from my bank announcing me that now I could move at least my account in dollars to be converted in euros, so I can have the disposition of my assets. So that was a good issue. And now I think that because the register of the court has made some arrangements with the bank, for the moment we can use our money in euros, but you know what will happen in the future. Now, European Commission, I think that it has been clear during this week that everybody, at least in the speech, are supporting us. But what we are asking are practical measures. What we are asking is action. We need the support of the entire world, but we are in Europe now, and Europe is a powerful structure. The Yun ang akala nyo. Yun ang akala nyo na porket nasa Europe kayo, powerful na kayo. No, hindi. Amerika pa din. Amerika pa din ang nagko-control. Kung makikita ninyo, dollars pa din ang ang basihan ng lahat ng mga transaksyon sa buong mundo. Gasolina man yan, langis man yan, kahit wherever you are in the world, when you transact, when you transact tapos ang transaction mo is mag-aangkat ka. Oo, ang universal currency pa din na ginagamit natin, dollars. Dollars pa din. Kaya kung akala ninyo yang workaround tatagal. Merong yan. Si Donald Trump will do that, and definitely aaray kayo. Somehow you will compromise with him. Ang gagawin nyo dyan, the only way for you to fix the issue is to talk to the US. At yung US ngayon, dyan magaling yan ho-hostaging ka niyan. Dahil kailangan mo ko, dahil meron akong nakabaon dyan sa lugar mo, at yung sitwasyon na yan, ako ang gumawa, ako may control. Kakausapin kayo ngayon. ICC may kipag-usap. Sir, baka naman, ba't ganun? Baka naman, gusto niyo mawala? Gusto niyo luwagan ko? Ha? Gawin niyo to. Patay kayo. So kung ano man yon hihilingin ng Amerika sa ICC na gawin nila, I am sure na yung ICC is not at liberty para na kontrolin yung issue. Wala sila sa liberty to control it. They are at the mercy of the Americans. Yari kayo ngayon. So ngayon, nananawagan itong mga buwaka ng ina nito na tulungan sila ng buong mundo para ipaglaban yung soberanya ng ICC. Putang ina ninyo. Ang Pilipinas may sariling soberanya, pinakialaman nyo. Ang Pilipinas may sariling korte, pinakialaman nyo. Tapos ngayon, gusto ninyo yung independence ninyo, ilagay ninyo sa mga lalamunan ng mga tao sa buong mundo. Ulul! Political kayo. ICC is political. ICC, hindi yan nagtatrabaho for humanity's sake. Pera-pera rin yan. Kaya kita mo, umaaray sila nung pera na nila yung nung pera na nila yung ginalaw, yung pera na nila yung sinakal, tinan mo, nag-araya ng mga putang ina. Bakit? Kasi mga mukhang pera. Yari. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa,
Pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong